antayan na lang po natin kung anong sasabihin ng Pangulo dahil nakita naman din po natin, definitely hindi mawawala ang mga naging accomplishments ng administrasyon. Pero kung ano pa ang kanyang sasabihin, hintayin po natin sa Lunes. Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi, Yusek. Ma'am, tanungin lang namin, who will write the speech of the President sa SONA? Nung nakaraang impeachment, yung nakaraang press briefing, sinabi po natin na ang Pangulo po ay kasalukuyang sinusulat ang kanyang speech. Siya po mismo. Yes po. And there are info po na hindi daw magbabanggit ng accomplishments ang Pangulo dahil forward-looking statements lang daw po ang kanyang report. Sino po ba yung basehan natin? A grapevine? Coming from a grapevine. Sa ngayon po, ang Pangulo po ay malapit na matapos at nire-review ang kanyang speech. At hindi ko po maisasiwalat kung ano ang kanyang maaaring sabihin dahil hindi ko pa rin po nakikita at hindi ko pa rin po nadidinig kung anong kanyang sasabihin. And kung iuulat niya rin daw po ba ang flood control at pati na rin yung mga kamustahin na rin po namin yung mga ibang contractors kung nakasuhan na po ba? Kung ano sasabihin po siguro ng Pangulo sa SONA ay mas maganda mapakinggan natin ito sa Lunes. At ang patungkol po sa mga contractors, marami na pong mga contractors na sampahan ng kaso. At yung ilan po siguro ay kung wala pang ebidensya, ay hindi po masasampahan pa ng kaso. Thank you po. Follow-up question po, Maricel Halili, TV5. Good afternoon. Yusek, but what will make this SONA different from the President's previous SONAs? Hindi ko mabibigay kung ano man. Ayoko munang pangunahan ang Pangulo. Most probably by Sunday ay tapos na yon. Pero hindi ko pa rin maibibigay sa inyo ang pinakanilalaman ng kanyang speech. But should we expect earth-shaking announcements during the SONA of the President? Lagi naman pong ganon. So, antayan na lang po natin kung anong sasabihin ng Pangulo dahil nakita naman din po natin, definitely hindi mawawala ang mga naging accomplishments ng administrasyon. Pero kung ano pa ang kanyang sasabihin, hintayin po natin sa Lunes. Last na lang po. Although tinatapos pa po ni Presidente yung kanyang SONA, pero what's the target yung when it comes dun sa length ng SONA, yung Sa Sunday, most probably sa Sunday po namin malalaman. Pero wala pang naibibigay sa aking idea kung gaano kahaba. Kasi alam po natin na maraming matatakil ang Pangulo dito. Nakita po namin, at ang nakita ko lang yung mga priorities niya na maaaring maging topic. Pero yung kabuuan ay ako po, personal, ay hindi ko pa siya nakikita. Follow-up po, Kat Domingo, ABS-CBN. Ma'am, since nakita niyo na po at least yung priority topics, masasama po ba o mababanggit po ba sa SONA ng Pangulo yung nangyayaring impeachment trial against Vice President Sara Duterte among other political things? Hindi po yan na pag-uusapan. So hindi siya mababanggit? Wala siya doon. So at least nakita niyo yung priority list. Hindi siya na pag-uusapan, pero sa Sunday pa lang po namin makikita most probably kung ano yung laman ng kanyang. Next question po, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Tanong ko lang, kasi kahapon, Yusek, tapos na po yung pagtalakay sa Article 4 ng impeachment, grave threats. At lumalabas po na may banta kay Pangulong Marcos based po sa naging pahayag ni Mayor Baste na naging trigger point po ng NBI para bumuo po ng task force. Ano po yung reaksyon ng Malacanang o ni Pangulong Marcos nung marinig na talagang may sinabi si Mayor Baste na talaga gusto nila ng ulo ni PBBM at bukod doon sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na pupugutan ng ulo po? Hindi na to bago. Noon pa po ito. Noon pa po natin na dinig na binanggit ni Mayor Baste Duterte sa rage. Hindi po to bago sa Pangulo. Kung anong reaksyon niya, alam naman po niya na may mga pagbabanta sa buhay niya na galing sa pamilya ng mga Duterte. So, kailangan din po na protektahan ang ating Pangulo at ang pagpoprotekta na to ay obligasyon po
ng mga concerned agencies na dapat mabigyan ng proteksyon ang ating Pangulo at obligasyon din po ng concerned agencies na ito po ay imbestigahan. Hindi po ito binabaliwala dahil buhay ng Pangulo ang nakasalalay dito. Hindi ito dapat gawing joke lang o isipin ng mga concerned agencies na joke lang ito. Buhay po ng Pangulo ang pinag-uusapan dito. Ma'am, with this, may mga security arrangement or may mga pagbabago po ba sa security ng Pangulo na ngayon ay talagang nakita natin na talagang may banta po sa kanyang buhay? Noon pa naman po yan. Sabi nga po natin kung anong kinakailangan proteksyon ng Pangulo, yun dapat ang ibigay. Kung mas malamang pa or mas matindi pang pagpaprotekta sa Pangulo, dapat po dahil sa nakikita po at nadidinig nating pagbabanta sa kanyang buhay. Next question po. Bernadette Tamayo, Manila Times. Good morning, ma'am. Ma'am, sa testimony po ni NBI Director Matibag kahapon sa impeachment court, nabanggit po niya na may mga active soldiers na kabilang sa mga persons of interest sa di umano'y plot to assassinate the president. Na parating na po ba ito kay Presidente even before po mag-testify si Director Matibag? At ano pong reaction po niya? Personally, on my part, hindi po, wala pong naibigay sa aking impormasyon kung na ito ay naibigay na impormasyon sa Pangulo. But definitely naibigay ito sa security ng Pangulo. So, ngayon ay nandun pa rin po ang tiwala ng Pangulo sa ating mga kasundaluhan. Kung meron namang mga magiging tiwalag sa kanilang mandato, dapat malaman kung sino ang mga ito para rin sa proteksyon ng Pangulo. Again, inuulit po natin, yung tiwala ng Pangulo ay nandun pa rin po sa ating mga kasundaluhan. Yung mga balak na tumiwalag para proteksyonan, ipaglaban ang interes ng isang tao, laban sa batas, laban sa konstitusyon, dapat tong malaman kung sino-sino. Follow up po. Ma'am, ibig niyo po bang sabihin wala pang mangyayaring loyalty check? Sa ngayon po kasi ay alam ng Pangulo kung sino ang mga kailangan mapagtiwalaan. Hindi po ngayon nagkakaroon ng loyalty check. Nasa security na po yan at nasa pamumuno na po yan ng kasundaluhan. Salamat po. Next question po. Sam Meldinilia, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Itatanong ko lang po kung kung magkano po kaya yung savings ng government dun, from the National Budget Circular 602 and 603 po ng DBM. Okay, according to DBM, na itanong po natin yan, ngayon may savings na 22.79 billion na savings. At sa ngayon po, kaya po in-announce itong circulars ay para po ipanawagan doon sa mga agencies na i-identify nila at i-declare kung saan nila maaaring magamit ito. Pero ang priority po dito ay ang uplift at ang kabuhayan po at mga pagtulong sa ating mga magsasaka. Kasama na rin po dito ang pagprotekta sa ating mga pamilyang Pilipino, workers, commuters, at mga OFWs na nakaranas po ng medyo hindi magandang sitwasyon dahil dulot po ng krisis sa Middle East. Bale, ma'am, i-clarify ko lang po. May additional projects pa po kaya or mga assistance under dun sa expanded uplift yung pwedeng ipopondohan po nung 22 billion na nandun sa savings? Actually, dyan na po nang galing, from the 22.79 billion, dyan na po galing yung nirelease sa DSWD na 12.37 billion pesos para sa assistance sa mga pamilya in need. At muli, ang mga savings na to ay gagamitin po sa uplift interventions
para sa DMW, DOTR, mga DOE programs. Ito po ay most probably mas maibibigay doon sa mga apektado dahil sa krisis sa Middle East. Tapos, yung ano na lang, last na lang ma'am, yung funds po ba ng government sufficient pa rin po siya ngayon para dun sa Middle East crisis at saka dun sa possible na mga El Nino related responses ng government? Sa ngayon po ay ito yung savings at hindi pa po na ibibigay sa atin ang impormasyon kung kulang na yung budget. So far ay hindi natin masasabing kulang. Thank you, ma'am. Next question po. Dexter Cabalza, Inquirer.net. Ay, good afternoon po, Yusek. Maghingi lang po kami ng details regarding po dun sa naging meeting po ni President Marcos and ni Chinese Ambassador Jing po noong Tuesday. And are there any developments na po since then? Actually, tumagal ang meeting ng 1 oras at 20 minutos. Yes, at nag-usap sila at ang nais na mangyari dito ng Pangulo ay hindi na maulit ang mga pangyayari at ma-reset sana ang relasyon ng China at ng Pilipinas sa mas magandang pakikipag-ugnayan. Follow-up lang po. Ma'am, what's the reaction po of Malacanang sa nabanggit po ni Ambassador Jing po na the Philippines violated the July 2024 arrangement between Manila and Beijing? Wala po kasing info from the DFA kung ano po yung laman nung July 2024 provisional arrangement. Ano po ba to? Kasama po ba dito yung parang sinasabi po kasi ni Ambassador na the July 20 violent confrontation near Ayungin started when China Coast Guard had observed Philippine Navy personnel doing some construction work on BRP Sierra Madre, which claim was prohibited under the arrangement. Kasama po ba yung sa arrangement na po yun? Sino nagsabing may arrangement? Si Ambassador po mismo nagsabi. Ambassador? Ambassador Jing po. Hingi niyo po sa kanya yung arrangement. So wala. Yung kopya ng arrangement. Sa kanya naman po nanggaling. Opo. So are you hindi niyo denying po na may ganun pong arrangement? Hindi ko po masasabi kung meron dahil hindi po, kailangan po sa kanya manggaling muna. Kung anong arrangement po yung sinasabi niya. Kasi ang huli po natin nabanggit, ang huli natin nadinig ay ang secret deal. Pero hindi yun sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Diba? Yun yung sinasabing secret deal na hindi dapat gumalaw sa BRP Sierra Madre, right? Pero hindi yun deal with President Marcos Jr. So wala pong yung July 2024 na agreement. That's why sinasabi nga po natin, kunin niyo po sa kanya kung meron written agreement. Okay, but thank you. Diba? Kasi hindi po natin masasabi kung meron eh. Follow-up Hindi sa atin ang galing eh. Yung statement na yon. follow-up question po. Ivan Mayrina, GMA. Nabanggit niyo po sinabi ng Pangulo sa Ambassador na ayaw na niyang maulit ito and he wants a reset to better relations between Philippines and China. To which the Ambassador replied, ano hong sinabi? Hindi ko po maibibigay yung detalye dahil may usapan po na hindi na magbibigay ng detalye anuman. Pero mukhang tinatanggap naman din po at naging maganda naman po ang kanilang pag-uusap. So there is no categorical statement na, okay, hindi na mauulit. Nagkaroon po sila ng exchanges ng views at mga suggestions. Pero kung ano man po yung napag-usapan nila in detail ay hindi ko po maibabanggit sa inyo. Ma'am, one last point sa ibang usapin. Alam ko po ang sinasabi ninyo, hindi nakikialam ang Pangulo sa impeachment trial, but that doesn't prevent him from having an opinion as a former senator. Ano ho ang opinion ng Pangulo sa itinatakbo ng impeachment? Specifically sa nagiging demeanor, nagiging asta, nagiging mga tanong ng mga senator judges? Huling kaming nagkita ng Pangulo kahapon ay hindi pa rin talaga napag-uusapan yung nangyayari sa impeachment. Hindi ko kasi siya tinanong. Itatry kong tanongin kung meron siyang opinion. Pero as of now, hindi kasi siya yung priority ng Pangulo. Marami pong priorities ang Pangulo para sa bayan na dapat niyang tugunan. So sa ngayon ay hindi ko natanong in particular kung ano ang masasabi niya sa takbo ng impeachment. Salamat po. Follow-up po. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, when the President said he wants a reset of
Philippines-China relations, ano yung saklaw nung reset na yon? Buong coverage ba nito, yung buong aspekto ng relationship natin or dun lang sa South China Sea? Paano po yung reset na gusto niya? Ace, hindi ko mabibigay yung detalye. Pero yan ang gustong ipahiwatig ng Pangulo. So kung anumang issue meron ang China at ang Pilipinas, gusto niya magkaroon ng reset sa pag-uusap na yon. Nadinig siya ng ambassador ng China, nadinig din ng Pangulo ng ambassador ng China. So with that, sana magkaroon ng mas magandang resulta. Pero it's just on the South China Sea, not other aspects of relations, I suppose. Hindi ko mababanggit ang detalye. Okay po. Follow-up question po. Maricel Halili, TV5. Ma'am, quick lang. What was the mood when President was talking to the Chinese ambassador? Yung unang pagpasok ng Pangulo, ay rather nung ambassador, ay winelcome si ambassador. Pero nung sila po ay nag-usap na sa private room, ay hindi na po natin nakita kung ano ang tsura ng Pangulo. Although, nadidig ng konti ang kanyang boses. So From can the we say outside. na, in a way, it was an intense discussion? Hindi ko masabi, wala po tayo sa loob. Pero after the discussion, I understand you cannot give us details, but can we say that it was a successful meeting? Did they understand each other? I guess so. Kasi pagkatapos at lumabas si ambassador, nakangiti naman si ambassador, nakakintindi naman din sa amin, at pagkakita namin sa Pangulo at kasama si ES Ralph Recto, nakita naman natin na positibo. Sa nakita kong mukha ng Pangulo ay positibo naman na naipaabot din niya sa bansang China kung ano yung nais ng bansang Pilipinas. Follow-up question po. Kat Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, what keeps Malacanang and the President optimistic and faithful that China will still comply with its assertions or its claims or its, ano ba yung tamang word, deals with the Philippines, given that when you have Defense Secretary Gilberto Teodoro repeatedly saying in public that China is not trustworthy and Beijing cannot be trusted? Well, we are always be in good faith. We should always act in good faith. We should always have in mind that we are dealing with people who will also be in good faith. Mahirap makipag-deal kapag ang kausap mo, iniisip mo agad magsisinungaling. So, dapat nating isipin, nakikipag-usap tayo, nakikipag-negotiate tayo, na yung taong kausap natin ay also in good faith. Does that mean that Malacanang admonishes the statements of Secretary Teodoro about accusing China of not complying with its word? It doesn't follow, Kat. Kung ano man ang opinyon ni Secretary Gibo, being the Defense Secretary, iyon ay kanyang opinyon at iyon ay nababase din siguro sa kanyang mga facts na nakukuha. Pero hindi ibig sabihin na ang Pangulo ay makikipag-usap sa representative ng China, ay isipin niya na itong representative na to ay nagsisinungaling. Bakit pa tayo makikipag-usap at makikipag-negotiate kung iisipin naman natin na sila din ay nagsisinungaling? So may mga pagkakataon na maaari nating sabihin na hindi sila nagsasabi na totoo, hindi totoo ang kanilang mga kiniklaim, pero hindi ibig sabihin na pag makikipag-negotiate tayo at makikipag-usap tayo, hindi tayo maniniwala sa kanila. Last from my end, how necessary is it for the palace to call the attention of Secretary Teodoro to toe the line to have more good faith towards China? Wala. Hindi i-call out ang Secretary ng Defense. Alam ng Pangulo kung ano din ang ginagawa ng ating Secretary Gibo Teodoro at iyon naman din ay naaayon sa kanyang mandato. Ang concern po kasi medyo nakakalito yung dual messaging. You have the President saying, or you have Malacanang saying they are exercising good faith towards China, but you have the Defense Secretary also saying that China is not trustworthy given the actions that they have shown in the West Philippine Sea. So how do you bridge that gap, that divide, when it comes to the messaging of the administration? That's why, Katrina, sabi ko, it doesn't follow. First, nung sinabi nila na kanila daw itong area na to, which is opposite to the arbitral ruling, ano magiging reaksyon ni Secretary Gibo? Siyempre iba.
Pero once the President talks to the representative of another country, hindi pwedeng sabihin natin, hindi ako makikipag-usap sa iyo, sinungaling ka. So magkaiba yung sitwasyon. Hindi natin pwedeng pagsamahin. Hindi sila magkapareho. Iba ang estado ng Pangulo, iba ang estado ng Defense Secretary. Okay po. Follow-up question po, Rafi Ayeng. Ma'am, sa term lang ng Pinoy, yung pag-uusap ni Ambassador at ni President, na sinabi mo rin na sana hindi na maulit, pinagalitan po ba? Hindi ko nakita. O hindi po? Hindi ko rin masabing hindi. Pero- Hindi ko nakita. Kasi may ganun tayo, pinagalitan pero nagkasundo. Sino nagsabing pinagalitan? Hindi nga po tinatanong. Wala. Hindi nyo pwedeng ilagay sa bibig ko yung gusto nyong madinig. Pero hindi ko nakita. So, I cannot say anything about that. Basta nag-usap sila at lumabas namang nakangiti si Ambassador. Okay po, last question. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, habol ko na lang. Yusek, anong nangyari doon sa pag-uusap kahapon ni President Marcos sa ni yung Secretary of State Rubio? Napag-usapan pa nila yung ICC. Lalo na ngayon, medyo may stand ang Trump administration na gusto yatang buwagin, dismantle yung International Criminal Court. Actually, nag-start po ang Pangulo sa pakikipag-usap kay Secretary of State, Marco Rubio. Ipinagmamalaki ng Pangulo kung gaano kalalim ang relasyon ng Pilipinas at ng US. At napag-usapan, nabanggit ang Paksilika. At hindi po napag-usapan ang patungkol sa ICC. Pero, may binanggit po sa atin mismo si Ambassador Babe Romualdez. Gusto niya pong ipaalam sa lahat na siya po ay nakipag-usap sa US State Department patungkol po sa issue ng ICC. Binanggit niya po na ang issue patungkol sa ICC at ng Pilipinas ay isang sensitibong bagay. At binanggit din po niya ang residual obligation ng Pilipinas, pati po ang pakikipag-cooperate sa Interpol. At nung tinanong po natin kay Ambassador kung ano po ang naging reaksyon ng representative ng State Department, ang sabi po ay nauunawaan ang sensitibong bagay na ito sa ating bansa. Yusek, pwede bang malaman yung sensitibong... Alam naman natin kung ano ngayon ang issue ng Pilipinas at ng ICC. May mga kaso na nakapending sa ICC na ang mga akusado or respondents dito ay mga Pilipino. Mga dating opisyal, or rather, meron pa palang incumbent. Mga dating Pangulo, si Senator Bato, at mga iba pang co-perpetrators. Pero no need na mag-issue pa ng official statement ang Pilipinas ukol dito. Hindi na mag-issue ng official statement. Yun na po ang nabanggit sa atin ni Ambassador Babe Romualdez. At naiintindihan naman daw po ng US. Iba, Yusek. Thank you. Yun na pong huling tanong, Yusek. Back to you. Maraming salamat.